Binuksan na ang NLEX Harbor Link Segment 10. Kaya ang dating 1 oras na biyahe mula NLEX sa Valenzuela hanggang C3 sa Caloocan, magiging 5 minuto na lang daw. Magkakaroon na rin ng direktang daan sa pagitan ng North at South Luzon Expressways. Live mula sa NLEX Harbor Link, may report si JP Soriano. JP? Jessica, matapos nga ang 9 na taon ay formal lang ang binuksan ng NLEX Harbor Link Segment 10 at narito nga tayo ngayon, Jessica, sa isang bahagi ng daang ito kung saan nga pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagbubukas ng daang ito na ayon sa kanya mismo ay nasa magpapaluwag sa malaking bahagi ng Metro Manila. Public Works and Highways. Mismong si Pangulong Duterte ang nanguna sa groundbreaking ceremony ng NLEX-SLEX Connector Road matapos pasinayaan ang natapos ng karugtong nitong NLEX Harbor Link sa parte ng Caloocan. Layunin ng NLEX-SLEX Connector Road na bumuo ng 8 kilometrong daan na magdurugtong sa NLEX at SLEX. Ayon sa DPWH, ang NLEX-SLEX Connector Road ay magkakaroon ng elevated 4-lane toll expressway na babawas sa biyahe sa pagitan ng NLEX at SLEX mula 2 oras sa 20 minuto. Ang biyahe naman sa pagitan ng Clark at Calamba mula sa 3 oras sa 1 oras at 40 minuto na lang. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbubukas ng NLEX Harbor Link Segment 10. Dahil naman sa NLEX Harbor Link Segment 10, mababawasan ang biyahe ng mga motorista mula NLEX Valenzuela sa C3 Caloocan mula sa dating 1 oras sa 5 minuto na lang. From C3 here to the harbor area is being constructed now, so I think by year end matatapos all the way to the harbor. Yung connector naman, technically the connector from the harbor to PUP Santa Mesa will start be constructed by March. Yun, matatapos yun siguro 2021. Makikinabang din daw ng husto ang mga cargo truck na papunta at pabalik mula sa Port of Manila at NLEX dahil magsisilbi itong 24 oras sa direct access road kung saan hindi na nila kailangang dumaan pa sa EDSA o Balintawak Toll Plaza. It will reduce travel time from Valenzuela to C3 from the usual 1 hour to just 5 minutes. That's 7. And it will benefit around 20,000 motorists per day and will also serve as an alternate route for motorists and resolve truck ban problems. Ayon sa DPWH, bukod sa NLEX Harbor Link, marami pang proyekto ang nakatakdang tapusin sa lalong madaling panahon. There's a lot of projects that will be coming on this year. We're targeting after this, we'll start the connector. The Skyway will be finished by this year. First phase of the Cala-X. I am hopeful that the remaining portion of the NLEX Harbor Link project will be completed within the next 2 years. Sa naturang expressway, 60 kph ang minimum speed, 80 kph naman ang speed limit sa mga truck habang 100 kph sa mga Class 1 vehicle. At sa unang 3 linggo, libre pang dumaan sa expressway. Yan ay habang kinukompute pa ng Toll Regulatory Board kung magkano ang dapat asingil. Isa sa mga safety features nito, ang arrestor bay, 100 metro na sand trap na may maliliit na bato. Ang disenyo ay para pahintuin ang mga sasakyan o truck na nawala ng preno. At Jessica, meron ngang aabot sa 6 kilometers ang haba ng NLEX Harbor Link Segment 10. At dito nga sa ating kinalalagyan ngayon, makikita mo wala pang dumaraan kasi nga ito ay closed pa dahil kiniklear pa ang daan na ito. At sa mga susunod na araw, inaasahang pwede na itong daan. At kapag nabuo na nga, yung daan papunta naman dun sa Road 10 ay inaasahang mas bibilis pa o mas luluwag pa ang daloy ng trapiko sa malaking bahagi ng Maynila, ng EDSA. Dahil nga yung mga truck ay inaasahang dito na dadaan 24 oras. Jessica? JP, bagamat napakagandang development nito, no? Good news ito, lalo na sa mga negosyante. Di ba problema natin yung port congestion for ilang years na. Dagdag pa riyan yung napakasamang traffic dyan sa may port area. So this will ease traffic in that area. On the other hand, kailangan din natin siyempre i-manage ang expectation. Kasi panibagong expressway ito, ngayon libre, siyempre may bayad yan. Kinalaunan, di ba? Ang tanong, magkano ang sisingiling toll kaya dyan? Kasi, syempre, lahat ng mga truck
nadadaan dyan, ang daladala nila yung mga produkto, consumer products yan eh. Baka ang uwi niyan sa atin ipapasa yung cost ng expressway na yan, JP. Definitely, Jessica, wala na mga libre na no dito wala nang libre no. So ayon nga doon sa ating pamahalaan, matapos nga yung panahon kung saan ibibigay ito patadaanin ito ng libre sa mga motorista, ay inaasahan ayon sa kanilang initial computation na aabot sa 8 pesos yung additional on top of doon sa existing na binabayad doon sa toll, doon sa may Balintawak, pero ito ay pag-uusapan pa daw ng Toll Regulatory Board. So wala pang pinal na halaga kung magkano talaga yung posibleng idagdag pero definitely ito ay tatalakayin at pag-aaralan daw ng gobyerno kung ito ba ay feasible at kung kakayanin naman ng mga motorista. Jessica? So kung 8 pesos lang as of now, mukhang minimal, no? Baka pwedeng hindi na nila ipasa yon sa mga consumer. Tama, Jessica, yung initial na presyong na nabanggit sa ating panayam kanina kaya Secretary Villar, based on sa kanilang initial na pakikipag-usap sa TRB, pero yan, Jessica, ay tentative pa, no? Pwede pang magbago yan, no? Pero kung gano'n nga lamang kaliit, isa sa mga posible o inaasahan na magiging epekto nga niyan ay dahil nga mas maliit, sana nga ay hindi na ito ipasa sa mga consumers, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.